Kumusta kayo? Ngayon, sisilipin natin ang isa sa pinakamalaki at pinakakomplikadong misteryo sa propesiya ng Biblia. Alam nyo, marami ang nagtatanong pero susubukan nating hanapin ng mga hudyat para matukoy kung kailan nga ba talaga magsisimula ang tinatawag na huling 7 taon. Halika kayo, sama-sama nating buuin itong puzzle. So ito talaga yung pinakatanong, di ba? Ano ba yung starter pistol? Ano ba yung senyales na magsisimula na? Yung pinakahihintay at para sa marami, kinatatakutan na 7 taon. Yan mismo ang tanong na bibigyan natin ng kasagutan ngayon base dito sa ating sinusuring material. Okay, para malusat natin to, kailangan muna nating kilalanin, yung mga main characters sa huling yugto ng kasaysayan. Sino-sino ba sila at ano ang papel na gagampanan nila? Isipin nyo na lang na para itong isang dula sa entablado ng buong mundo. Siyempre, bago magsimula ang huling akto, kailangan mo nang lumabas sa entablado ang mga bida at kontrabida. Hindi pa iikot ang orasan hanggat wala pa sila sa kani-kanilang posisyon. At dito na nga natin makikita ang sentro ng buong tunggalian. May 2 puwersang maglalaban. Sa isang panig, ang mga tagapagtanggol at sa kabila, ang mga manguusig. Ang kanilang paghaharap ang magiging puso ng lahat ng kaganapan sa panahong yon. So, sino ba tong mga tagapagtanggol? Sila ang 144,000 na tinatawag din na 2 saksi. Ayon sa ating pinag-aaralan, sila yung mga pinili at tinatakan para sa isang napaka-espesyal na misyon, ang magpatotoo sa katotohanan at protektahan ang mga nananatiling tapat sa gitna ng matinding kaguluhan. At syempre, sa kabilang banda, nasaan ang mga kalaban nila, ang 2 halimaw? Yung isa, aahon daw mula sa dagat na sinasabing sumisimbolo sa kapangyarihang politikal sa buong mundo. At yung isa naman mula sa lupa na kumakatawan sa huwad na relihiyon. Sila ang magiging instrumento ng matinding pag-uusig. Okay, so ngayong kilala na natin ang mga pangunahing tauhan, tingnan naman natin ang mga senyales. May isang serye kasi ng mga pangyayari na magsisilbing mga clue, parang mga breadcrumb na magtuturo sa atin sa eksaktong hudyat ng pagsisimula. Tingnan nyo itong pagkakasunod-sunod. Magsisimula yan sa ika-6 na tatak. Dito tinatatakan ang 144,000. Pagkatapos niyan sa ika-7 tatak, ibibigay na ang 7 trumpeta. Ang ika-5 trumpeta, yan ang simula ng unang paghihinagpis. At sa pagtunog ng ika-6 na trumpeta, dyan mismo ang trigger point na hinahanap natin. Teka, linawin lang natin ang isang napakahalagang punto dito ha. Yung 4 na hangin sa pahayag 7 na pinipigilan para sa pagtatatak ay iba doon sa 4 na anghel na nakatali sa ilog ng Euphrates. At itong 4 na anghel na ito, pakakawalan sila eksakto sa ika-6 na trompeta. At yon yung pagpapakawala sa kanila ang siyang magbibigay daan para lumitaw at kumilos ang 2 halimaw. So, na yung malinaw na ang lahat ng palatandaan at ang koneksyon ng bawat pangyayari, handa na ba kayo? Ano nga ba talaga yung huling hudyat na magpapaandar sa countdown? Ang ika-6. Simple lang, ang pagtunog ng ika-6 na trompeta. At ayan na, yan ang kasagutan. Base sa pagsusuring ito, malinaw na ang hudyat ay hindi isang peace treaty o anumang kaganapan sa politika. Ito ay isang pangyayaring mula sa langit. Ang tunog ng ika-6 na trompeta, yun ang simula ng lahat. Okay, ngayong alam na natin ang starting point, silipin naman natin kung ano ba ang mga mangyari sa loob mismo ng 7 taon na yan, isang panahon na mas kilala sa tawag na malaking kapigatian. Itong 7 taon, nahahati ito sa 2 magkaibang bahagi. Yung unang kalahati, natatagal ng 1,260 na araw, nakasentro yan sa matinding banggaan ng 2 saksi at ng mga halimaw. Pagkatapos niyan, ang ikalawang kalahati naman ay magiging panahon ng direktang pagbuhos ng paghuhukom sa pamamagitan ng 7 huling salot. Para mas madaling maintindihan, ipinapakita dito kung paano nakahana yung mga paghihinagpis o woes sa mga trompeta. Pansinin nyo, ang huling linggo ay saktong-sakto na nagsisimula sa ikalawang paghihinagpis na dala ng ika-6 na trompeta at magtatapos bago pa man dumating ang ika-3 paghihinagpis. So ano ang nagmamarka ng pagbabago mula sa unang bahagi papunta sa ikalawa? Well, pagkatapos ng 1,260 araw ng kanilang ministeryo, papayagan ang mga halimaw na patayin ang 2 saksi. Akala nila, panalo na sila. Pero panandalian lang yon dahil ito mismo ay susundan ng unang pagbabuhay na mag-uli kung saan ang mga matapat ay bubuhayin at ililigtas mula sa mga huling salot. Sa huli, ang tanong ay bakit?
Bakit kailangang mangyari ang lahat ng ito? Ano ba ang mas malalim na layunin sa likod ng lahat ng kaguluhan at paghuhukon? Yan ang aalamin natin ngayon. Alam nyo, ang malaking kapihiyatian ay hindi lang basta panahon ng parusa. Base sa ating pinag-aaralan, ito ay isang mahalagang proseso. Isang proseso para maipakita ang katarungan at para matapos ang isang dakilang plano para sa buong sangnilikha. So ano ang magiging resulta ng lahat ng ito? Sa dulo, mapapatunayan ang katuwiran ng Diyos. Mawawala na ang lahat ng anino ng pagdududa. Ang malayang kalooban na isang regalo sa atin ay magiging perpekto. At ang problema ng kasalanan at kamatayan ay tuluyan ng wawakasan magpakailanman. Ito na ang katuparan ng orihinal na layunin ng paglikha. At diyan nagtatapos ang ating pagsusuri. Pero may iiwan akong tanong para sa inyo. Kung ganito pala ang katapusan ng kwento, ano ang sinasabi nito sa atin tungkol sa konsepto ng katarungan, sa kahalagahan ng ating malayang kalooban at sa tunay na layunin ng ating pag-iral? Salamat sa inyong pagsama sa pagsusuring ito.